Magandang araw po. Ngayon po ay March 23, 2025 at ipapakita po natin ang ating romaine lettuce na 34 days after sowing o 28 days after transplant. So ito po yan siya. Hanggang ngayon magaganda pa rin talaga, no? So maganda yung effect ng nagpo-foliar ng morning at saka ng hapon. Morning o kaya gabi, pero sa hapon ako kasi nasa bubong kasi ako, ayoko mag-foliar ng gabi. Bali, usually kasi dati nung sa hydroponics ako, no, nung sa tubig ako nagtatanim, ay 21 days nagtitip burn yung ating mga romaine. So ngayon kahit isang tip burn, wala talaga silang tip burn. So, yun yung kagandahan sa pagpo-foliar ng calcium nitrate. So, ano yung foliar na? Yun yung pinandidilig ko sa aking mga romaine lettuce. So, ito po yung akin ginagamit. 2 liters na bote. Dito ko lang nilalagay sa bote ng Pocari. Pero, ang pagtimpla ko kasi dito, nakalagay kasi dun sa papel. Nung bumili ako ng calcium nitrate, may instruction siya na 1 teaspoon sa 3 liters. So hindi ko pinupuno yung isang teaspoon sa ganito kasi 2 liters lang naman siya eh. Or ang pwede nyo gawin, yung ginagawa ko kasi dati na pang foliar ay 1 gram sa 1 litro. Kaso wala akong pantimbang ng magagaan na amount, kaya sinunod ko na lang yung instruction dun sa binilhan ko ng calcium nitrate, no. So ayan, ang gaganda, lulusot po. Ipakita natin, no. Ito na lang nasa yan, no. As in, ang ganda. Dati nag-early harvest ako, pero parang hindi ako mag-early harvest sa romaine ko ngayon kasi sobrang lusog eh. Ang ganda, wala talagang tip burn. Yung yellowish, ayan o, bihira. Ang bagal pati magka-yellowish o. Hindi talaga siya yellow eh. Maputla siya pero verde pa rin. Hindi katulad ng yellow talaga na as in yellow. So, ang ganda. Ayan. Iniintay ko lang yung aking dressing para makapag-harvest ako. Para masarap-sarap naman kainin. Ang romaine lettuce pala, matamis ito ha. Grabe, kaganda naman. Education po, nung pinagtataniman ko, dahil ang ating halaman kasi, kailangan niya ng sunlight. Isang factor para gumanda yung mga tanim natin is sunlight talaga, exposed sa sunlight. So, ang location ko, nasa bubong talaga to. Nakapatong lang dito sa plywood para hindi naman sobrang init, no. Then kapag mainit na yung sikat ng araw, as in masakit sa balat, ang ginagawa ko po, sinisilong ko sila or ilalagay ko dito sa may part na may bubong. Ito, meron kasing may part dito na may bubong eh. So yan, nililipat ko sa natatapat ng may bubong para hindi sila masaktan sa sikat ng araw, no. Pagpatanghali, then ilalagay ko sila pag hindi na masyadong masakit yung sikat ng araw, like 1:30 o kaya 2 o'clock. Kasi nasa bubong naman ito eh, kaya mahaba yung oras na expose sila sa araw. So ayan po, ito yung mga huli kong pinunla, yung may mga kagat-kagat. Tinira kasi ito ng daga. Ayan. Pero okay naman. Dati 5 yan eh. Naging 3 kasi nung pagpunla ko pa lang, kinalkal ng daga yung lupa. Anyway, balikan natin to. Ayan, ang gaganda po. So, ganun po. At saka, wag pala kayong mag-harvest ng naarawan na or na patanghali. Dapat early morning o kaya evening o kaya pa evening, paggabi pa lang, no. Dahil kapag mag-harvest kayo ng naarawan, mataas ng araw, may possibility na maapait yung ma-harvest nyo, no. So, para hindi mapait ang inyong i-harvest, ay mag-harvest kayo ng maaga. Ganun po. So, ayan po, ang gaganda, sobra as in.
Akin love naman tong mga romaine lettuce na to. So, bakit ko pinili romaine lettuce? Matamis po kasi ito eh. Yan. Ganito din yung ginawa kong kimchi lettuce dati. So, hanapin niyo yung tutorial ko ng kimchi lettuce. Meron akong tutorial din kung paano gumawa ng kimchi gamit ang ating mga romaine lettuce. So, maraming salamat po sa panonood. God bless.